po'y umupo. Tahimik po tayo at kausapin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa araw pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay buhay, Panginoon. Sa ikatlong araw, muli ka pong nabuhay po, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa katagumpayan na kasama namin kayo, Panginoon, sa pagligtas niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal po, Panginoon. Sa oras mo ito, Panginoon, naririto po kami, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Samahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu po, Panginoon. Lord God, salamat sa Lord na patuloy na pagpapala na dumadaloy sa bawat isa sa amin, lalo na po sa church mo ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagmamahal niyo po, Panginoon, na siyang yumakap sa amin, Panginoon. Salamat doon sa forgiveness, O God, na binigay niyo po sa amin. Sa umaga po ito, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon Diyos, kung hindi, Panginoon, ipagkatiwala lamang po namin ang lahat po ito sa inyong Panginoon. Umaasa po kami, O Diyos, sa inyong grasya, Panginoon. Lord, sa himala na gagawin niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, mula sa praise and worship team, O God, sa song leader, O God, sa mga aawitin, Panginoon. Lord, hayaan niyo po magamit po itong instrumento po, Panginoon, upang patuloy po namin kayo, O God, na Lord, makausap, maramdaman po namin ang iyong presensya, Panginoon. Patagpuin niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon. Lord God, sa lahat po ng tatayo dito sa harapan, Panginoon, sa umaga po ito, O God, pinagkakatiwala po namin ito sa inyo, Panginoon. Lord, without you, O God, we are nothing, O God. Lord, buo po ang pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon, na meron po kayong gagawin na himala sa kalagitnaan po ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay napakabuti, Panginoon. You are risen, O God. Lord, salamat din po sa mga church na magse-celebrate sa araw po ito, Panginoon, ng pananambahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo po, Panginoon, ang naitataas po, Panginoon. Lord, anuman po, Panginoon, yun ang nangyayari sa bansa po namin, sa buong mundo, Panginoon, it is under your control, O God. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ito, Panginoon Diyos. Hindi po namin ito kaya, Panginoon, but through prayers, O God, namin sa inyo, sa pagkakaisa namin sa pananalangin, Lord, mapangyayari po ano ang kalooban niyo po, Panginoon, sa bawat panalangin po namin, O Diyos. Lord, sa umaga po ito, salamat sa katugumpayan. Salamat, Panginoon, sa inyong Holy Spirit, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo yung kasama namin palagi, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, O Diyos, dahil kahit kami ay dumadanas ng pagsubok, tagumpay po kami dahil kasama po namin kayo, O God. Salamat sa iyong kadakilaan. Tunay nga po, O God, ikaw lamang po ang karapat-dapat na bigyan ng papuri, pagsamba, O God. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Malakang sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Happy anniversary! Happy 47th anniversary, DRCM! Hallelujah! Thank you, Lord, for your faithfulness, grace, and mercy upon us, O Lord. We give you praise, glory, and honor. Hallelujah! Kung saan man tayo naroon, kung saan man tayo galing, kung tayo po ay galing sa Frisco, sa Bulacan, sa kung saan pong lugar, isa-isa po tayo, magkasama-sama po tayo, magpupuri sa ating Panginoon. Amen! Praise God! Piliin po ang Diyos. Hallelujah!
burned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. This is God, this is our God.
you, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. In this we ask and pray in Jesus' name. Amen, amen. Yan, patuloy na palakpak para sa ating Panginoon. Yan, happy anniversary po sa ating lahat. Pwede na po tayo maupo. Yan, yung mga children po. Meron pa tayong children ministry sa taas. May mga teachers na nagtuturo. Yan. May mga yan. Nakikita ko yung mga bagong mukha at lumang mukha. Welcome po sa The Risen Christ Fellowship. Bawat isa, no, nakikita ko na maraming salamat sa pagdalo at sa mga laging dumadalo. Ito yung special na araw para sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Yan. Yan. So, nakaupo na po ba lahat? Yan. Lahat tayo, no, nanggaling po sa iba't ibang lugar, pero dumako tayo sa araw na to upang sambahin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan. So, kung handa ng lahat, tawagin na po natin si Pastora Sina kasama ang kanyang mga elders. God is good. All the time. And all the time. Amen. Napakabuti
pagpapabuti ng Panginoon, nakarating tayo sa 47 years anniversary. Pero sa araw na ito, this is a day of celebration. Narito ang bumubuo ng Ministerial Department and Administrative Department. Sa araw na ito, meron tayong isang gawain na this will be recorded in the history of the church forever. To Brother Danny Vive, grace and peace to you in the name of our Lord Jesus Christ. I am honored to formally appoint you as the head of the elders and assistant to the pastor at the recent Christ Fellowship. This appointment comes after much prayer, reflection, and discernment. I believe that God has called you to this role not only to support the work of the pastor, but also to prepare and equip yourself as a future spiritual leader of the congregation in my absence. We entrust this role to you with great confidence and prayer. As stated in 2 Timothy 2:2, and the things that you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. May the Lord bless you with wisdom, strength, and grace in the sacred calling. In His service, I am your pastor today of the Recent Christ Foundation. Acceptance and appointment. I, Danilo L. Vive, humbly accept the appointment as the head of the elders and assistant to the pastors of the Recent Christ Fellowship. Signed this April 20, 2025 in the presence of the following members of the elders. We are all the witness of this happening today. It will be recorded in the church forever, as long as the church exists, until the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. And I sign it. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Sa buhay natin, meron tayong paghahanda. Hindi na paghahanda ng dumarating ng mga araw, kundi paghahanda ng ating mga sarili. At ininda ko rin ang aking sarili. When the time has come for me to go, when the Lord called me to go home, there will be somebody to stand before you in this place. Kaya sa araw na ito, pinararangalan natin ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon in your presence and in the presence of each and every one of us na saksihan nyo ang mga darating na kapanahunan. And let us pray for these people, the administrative department and the ministerial department na bububuo ng church na ito. We also have deacon and deaconess. Pero sa susunod pa mga panahon na yun, na sila ay tatawagin din sa pulpit na ito.
This is our prayer together with your prayer na kailangan natin ipag-pray ang mga tao ito na pamamahalaan sa darating na kapanahonan. At sa ngayon pa lang, ang mga leader na ito ay tumatayo na sa pagtawag ng Panginoon sa kanila. As we have read, this is the result of much prayer, reflection, and the faithfulness of the Lord. Kaya pinigay sa atin ang pagkakataon nito na matagal ng plinano, pero this is the time na binigay ng Panginoon na mapa sa atin ang pagtitipong ito na tumatayo sa ika-47th anniversary ng church na ito na itinatag sa kapanahonan ng Panginoon. Let us pray. Father in heaven, I commend your leader for the knowledge and the wisdom that you have given, Father. That this church is your church. We're just trusted to lead this church. But you are the owner of this church. We pray, Father God, that you give them deep concern about you, deep knowledge about you, that they will stand before you in perfect harmony with the Word of God that you have given them. Let you be honored, Father God, in our humble beginning, that you have brought us this far. We have reached 47-year anniversary because of your faithfulness, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtitiwala mo, sa pangunguna ni Brother Danny, sa pamamagitan ng mga elders, na si Brother Lito Santos, si Brother Peter Hill, si Sister Jenny, at si Brother Daniel Madokdok. And so we have our administrative department headed by Sister Delia, Sister Juby, and Sister Crisanta. You are honored, Father God. We are honored because of this day that you have made for us to share our life, to share our vision, because you are our Lord and Savior. So po, nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. And we give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name I pray. And everybody say, Amen. We have our yearly SOCA, o tinatawag na church as State of the Church Address. This church started from a very humble beginning. Nakita natin ito. The founder and the builder of this church is none other but Dr. Ramon J. Santos. Born 1920 and died in the year 2010. He is 90 years old. Pero sa ngayon, he is already 105 years old. Na itinatag ang church na ito sa simple small Bible study. Ilang tao lang sila dun sa Project 6 na i-start ang mga bagay na ito. A very humble beginning. Wala silang upuan kundi yung mga maliliit na upuan na parang inuupuan lang ng mga naglalaba. And then, nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng nadagdagan sila. Pakunti-kunti, nadadagdagan sila. Ang Panginoon ay napakatapat sa kanyang mga salita. From a very humble beginning, dumami ang mga nagbabible study. Dumami sa pagkatakita natin na nakapag-anyaya sa ibang dako. Nakarating sa balik-balik at dumami ito sa pamamagitan nila Pastor Let, na wala na rin ngayon, si Brother Efren na kanyang kapatid, si Brother Oying at ang mga iba pa na nanggaling sa balik-balik. Dumami sila. And then, nag-start ang malaki-laking Bible study. And then, nagkaroon ng fellowship, nagkaroon na ang mga community. Because this church was built out of love. Nagkaisa ang mga manggagawa, nagkaisa ang mga miyembro, hindi sila manggagawa tinatawag. There's no organizational church. Ang puhunan lamang ay love. Pag-ibig, yun lang, walang iba, walang organizational church, kung sino ang ganito, kung sino ang hawak. No! But love. All love.
Ito lang ang naging puhunan. Walang keme, walang mga kung ano-ano pang mga bagay, kundi ang pag-ibig lang sa isa't isa. Yun lang po ang mga dinaanan natin ng mga pagkakataon kung paano nagsimula ang church na ito, and then nakipagpunay kay Sister May Benitez because of the Bible study during that time. Nagkaroon sila ng lumalaking Bible study at nagkaroon ito ng pangalan, ginawa nilang St. Paul Lay Apostolate. At pagkatapos, marami pang dumaan ang mga pangyayari at nag-divide. Sometimes, sa isang grupo, kapag dumadami ito, ang tendency nito sometimes ay ma-divide. Bakit? God has a purpose in everything. Walang nangyayari na hindi alam ng Panginoon. Ang purpose is to scatter the word of God. Batid sa iba't ibang dako ang salita ng Diyos. Hindi masama ang division para sa akin. Kasi lalong dadami. Pag na-divide ka, dyan dadami sa lugar mo, dadami rin sa lugar na ito. Kaya po, para sa akin, maganda ang dinadala ng division. Dahil may pagkakasundo at ang gawain ng Panginoon ay lumalabo. Are you there? Amen. Lumalago ang gawain ng Panginoon. Yes. Without the knowledge of everybody, na yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng division ang mga churches. Pagkatapos nito, nung ma-divide sila, we have no church to call our own. We go to different places to have our Bible studies, our fellowship. At ang katuparan nito ay nangyari sa pamagitan ng San Francisco del Monte Elementary School, na dyan nag-handle ng fellowship. Binabayaran lang ng konti yung janitor para maglinis, para ayusin yung mga upuan. And we've come to PB Judicium, we rented for a while, upang doon gamitin ito para sa gawain ng Panginoon. At nagkaroon ng mga singers na tinatawag na some 100 singers. Nakita natin ang anointing ng Panginoon. Walang pang sarili, kundi we care for each other. Because sabi ko, ang foundation nitong church na ito is love. Walang iba. Walang iba. Walang ibang ano pa man. Walang inggitan, walang keme, walang ano pa man. Because love is there. Pag ang pag-ibig at pinairin natin, walang problema ano man ang mangyari. Naging bigayan, nagmamahalan, nagtitingin na, nag-aalanganan. So, this church, lumabo ang church na ito. Kahit wala na house to house, walang ganon. Pamilya ang bumuo na unang panahon na ito ay mag-start. Pamilya lang po. Because there is love. Walang masyado pang mga pangyayari noon, kundi ang pagmamahal sa kapwa. Yung tatay, niyaya yung asawa niya, yung asawa, niyaya yung anak nila, at nagkaisa sa isang church na ito. Kaya dumami po. At dumating ang pagkakataon na walang church na matatawag. We go from place to handle Bible study, to handle prayer meeting. Wala kasing lugar tayo. So, we pray and pray. Kahit na wala pang sariling church, we are doing some prayer meeting. At noong dumating ang pagkakataon, because we pray to the Lord, Lord, ikaw nakakaalam ng puso namin. We have an open heart. Saliksikin mo ito, kundi ang makikita mo just love for each other. So, ganoon lang ang panalangin namin. Until one time, may ibinentang lote dito. Wala namang kaming ganong kalaking pera. At meron lang kaming manggagawa nun, secretary, treasurer, ako po yun. So, barya-barya lang ang mga pera namin na tinatago rin sa bangko kahit ang barya-barya lang. And so, dumating ang pagkakataon, si Sister Carol kasi tigarito, yung kapatid niya, nabalitaan na binibenta ito. Pero yung nagbebenta, sabi niya, kailangan pati ang kabila, bilhin nyo. Hindi namin ibebenta ito lang, pati ang kabila, kailangan mabili. Kung hindi mabibili yung kabila, hindi namin ibebenta ito. So, humanap sila ng ibang bayan.
So, andyan si Mrs. Panlilo na nakuha ang kalahati ng lugar na ito at nakuha natin ito. Pastor Costes was the one who dedicated this land. Gumawa ng kapamaraanan, pinag-pray yung lote, wala naman kaming kapera-pera, nangutang lang kami. Sa pinsan ni Doc, si Sibyl, na nasa Amerika, meron kaibigan mo si Mrs. Ning dito sa may lugar dito, na pinahiram ng pera ang church. Slowly but surely, nag-start ang pagtayo ito in 1982. Sabi natin, nag-split yung church ni Sister May at ni Dr. Santos 1978. 6 years na palipat-lipat lang, paglalagala lang itong mga tao na lang dito. Papunta lang doon para doon mag-Bible study, pupunta dito para dito mag-meeting, pupunta dito para mag-overnight prayer. Wala kami ginagawa nung kundi mag-overnight prayer, mag-meeting, kasi nga walang lugar na pagka-fellowshipan. There's no place for us to have our fellowship. But when the time has come, the Lord uses people like you. Buwan na kapamaraanan ng Panginoon na makapangutang tayo, pinalagyan ng pundasyon ito, unti-unti kahit na hindi pa ito natatapos, we claim the beauty of this church. Because it has come from God. Yes. Nanggaling sa Panginoon ang church na ito. Amen. This church was built out of love. Anong love? Meron magdadala ng 2 kilong pako para magamit. May magdodonate ng isang daang piraso ng hollow blocks. May magdodonate ng ilang piraso ng plywood. May magdodonate ng ilang piraso ng yero para gamitin sa church na ito. And then, wala kaming tinitingnan. We do not know how to tithe. Hindi sa amin tinuro ang tithing. Because some of the members of this church, mga taga-riyan sa ibaba, nagtitinda sa palengke, ng mga kamatis, nagtitinda sa bilao, ng patatas, ng kamatis, ng kalamansi. Sabi ni Doc, huwag na natin, huwag tayo mag-tithes kasi huwag na natin silang hingan kasi kawawa naman dahil nagtitinda lang sila. Ganun ang mga kapamaraanan namin. Pero busog na busog kami. Kahit na sa pagkain, kahit na sardinas lang at panisal, when we come together to eat, masaya na kami. Because it is a blessing that has come from God. Amen. After that, maraming ginawa ang Panginoon. Dumalaw dito si Reverend Owen Shaker, isang kaibigan ni Sister May na minister, nagsishare ng Word of God sa iba't ibang dako dito sa YMCA at sa iba pang mga lugar. Nakadalaw siya dito. Naging kaibigan niya rin si Dr. Santos. And he gave a small donation para magkaroon ng unang jeep. Ang pangalan ng jeep na nandi dito ay si Pipoy. Kilala niyo si Pipoy? Yes. Yun ang pinangalan doon sa jeep na unang-unang nagamit ng church. Para saan? Para yung mga ibang malalapit dito na kinukulang kuminsan sa mga layo o sa pangangailangan na susundo ng jeep na ito. Nagkaroon ng mga pagkakataon na nagamit siya. Nag-a-outing kami doon lang sa park kasi walang bayad sa park. We share our food together. Andun din si Brother Danny and Sister Irene who came from Sister May na tumutulong din at nagamit din para magkaroon tayo pansamantala ng church sa Ibig Dionisio, Ususan, and then sa Palmera, kila Jackson, kila Sister Irene. Nagkaroon ng mga ganyan-ganyan mga bagay na ipinakita ng Diyos na walang imposible sa mga prayer when you ask with all your heart. Bibigay ng Panginoon ang mga bagay na ito. Maraming ginawa ang Panginoon sa kapanahunan na yun. Naging ugat ito. We are also the seed. Mga ugat tayo ng pananampalataya ng mga, this is the legacy that those people who have gone before us, nauna na silang umalis, nauna na silang uwi.
But the legacy that they have left in this church will continue. Amen. Magpapatuloy ang church na ito. Yes. Hallelujah. Lord, God. Maraming ginawa ang Panginoon. Maraming mga nagkaroon na ng sariling mga bahay, nagkaroon na ng sariling mga hanap buhay. And then again, maraming naging produktong pastor ang church na ito. Marami po na naging na-produce na pastor ang church na ito. Si Pastor Hill, Pastor Led, marami po. Hindi ko na ma-refer yung iba. Maraming ginawa, maraming ginamit ang church na ito. For us, na matayo ang church na ito, for all of us, we know that this is the most beautiful church that we could stand. Amen. Because this is us. Maraming ginawa ang Panginoon. Maraming mga we celebrate ng maraming mga pagkakataon, nagkaroon tayo ng maraming anibersaryo, maraming pagkakataon sa buhay natin na makarating dito. God is faithful and just na magkalooban tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng church na ito. Ay nagpapasalamat ako na karating yung mga dating kasama natin na narito ngayon upang masaksihan nila ang ginagawa ng Panginoon sa church na ito. Yung araw, wala tayong mga upuan, pero ngayon, at alam nyo ba, si Dr. Santos, during his time na tinatayo ang church na ito, bibili na, pag bumili ka ng ilang sako ng marmol na tinutungtungan ninyo ngayon, bibigyan ka ng panahon na mamulot ka hanggang gusto mo ng mga patapon na. And Dr. Santos, namulot sila kasama yung ilang boys sa church na ito upang magkaroon ng marmol na tinutungtungan ninyo ngayon ang church na ito. This church at Bumaco is built out of love. Dahil sa pag-ibig, kayang pagpisa ng lahat ng bagay. Building a church is a sacrifice. Pero nandiyan ang Panginoon na nakakaalam ng pinakamabuti para sa ating lahat. Kaya, amuin natin sa kapanahon na ito, meron ng pagbabago. Marami ng pagbabago ang nangyari since then. But God is faithful that we are able to reach 47-year anniversary. 41, 42, sabi natin, si Dr. Santos ngayon sa panahon ngayon ay 105 years old na siya. Ginawang St. Paul Apostolate, change to the Risen Christ Fellowship, change to the Risen Christ Foundation, and then we will be back again to the Risen Christ Fellowship. Ganyan ang gawain ng Panginoon at pinagkatiwala sa atin sa lahat ng kapanahunan ng buhay natin. Nasasaksiyan natin kung paano nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Dr. Santos served as a pastor for the church from 32 to 38 years ng kanyang buhay. Binigyan niya ang buhay niya ito 32 dito sa Bagon, dito sa building na to. 6 years, papunta-punta kami sa iba-ibang lugar dahil wala pang church. He spent 32 to 38 years of his life serving this church. Sabi natin, the only weapon that we could have up to this time is love. Wala pong makahigit pa sa pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. At ang sabi niya, I am the Lord, I change not. Malakay sila Diyos, malakay. Na hindi siya nagbabago. Kung hindi siya nagbabago, kaya natin humingi. Kaya natin magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. During that time, wala magsasabi, hindi ako pwede, may pasok ako, may overtime ako. Wala po nagsasabi ng ganyan noon. Well, working solidly for the Lord during that time. Walang nagdadahilan na hindi siya pwede, wala nagdadahilan. Hindi uso yun noong araw eh. Hindi uso ang mga, hindi ako pwede, maraming dahilan, marayo ang panggagalingan. Wala pong ganun noong araw.
Pero God is faithful and just. Hallelujah. Sinasabi nga ni Dr. Santos, we are a lowly church. Anong lowly church? Mababang, mahirap na church. Sabi nga ni Pastor Nato during this time, hindi na tayo lowly ngayon, di ba Pastora? Di ba meron mga tayong church, lowly pa ba tayo? Correct. So, yun lang ang pinag-umpisa natin. We are a lowly church sa mga panahon na yun. Lahat ng mga bagay ay merong katumbas para mangyari ang lahat ng bagay. All things work together for good. Nangyayari ang lahat ng bagay para sa kabutihan, para sa ikabubuti paglalo ng gawain para sa Panginoon. Nangyayari ang lahat ng yan. Kasi sa buhay natin, when we pray, open your heart to God. And open your mouth that I can feel it, sabi ng Panginoon. Buksan mo yung book para punuin ko yan. Kung saan may sasabi niya sa kanyang batang na kasulatan. Hallelujah. Sabi natin, maliit na savings, pero tignan mo ngayon ang church mo ito. Na pinamumuhanan ng pag-ibig, ng konting sakripisyo, pagmamahal sa isa't isa, yun lang po ang susi ng church na ito. Hallelujah. We have gone a long way. Hallelujah. Marami nang nakalipas sa buhay natin, magmula pa noon hanggang ngayon. But in church, the Lord is faithful and just na pagkalooban tayo ng pagkakataon na makita pa natin ang bawat isa na may ngiti sa labi kapagkat ang ligaya na iniwan ng Panginoon sa atin ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Now, meron na tayong kapanahunan na nandito na tayo. John chapter 15 verse 16. Eto na tayo. The book of John chapter 15 verse 16. Let us stand. This is the word of God. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the holy words that you have given each and every one of us. Let the word sink in our heart. Use us as your channel of blessing, Father. We give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. 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 Hallelujah. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. We are the product of all those ministers that has come to this part of the world. Dumating ang maraming mga minister na nanggaling sa iba't ibang dako ng mundo upang magatid ng magandang balita in the 70s. 1970s na dumating ang mga iba't ibang nagpakilala ng Panginoon sa lugar na ito. At tayo ang mga bunga ng pananampalataya na meron ng mga kapanahunan na yun na dinala dito. We are the harvest. Tayo ang inani sapagkat nanampalataya tayo at naniwala sa kagandang loob ng Panginoon na nagbigay ng kaligtasan for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but will have an everlasting life. Kaya, lumami ang mananampalataya, umalis ang mga minister na natin ng magandang balita, iniwan ang mga mananampalataya, and we are the product of those ministers that have come to this place. Product tayo. And so, now we are planting seed. Wala tayong pakialam kung tutubo ang mga bili na itinanim ninyo. Dahil hindi na ninyo makikita ang mga itinanim na yan. Dahil iba na ang mag-aani ng mga itinatanim mo. Are you there? Amen. Ang kailangan lang, we have to go and preach and teach those people. Pag nagatid ka ang magandang balita, you are planting the seed. Nagtatanim ka ng bili sa kanyang puso. Hindi tayo namimili kung ang seed na tinanim mo ay tutubo o hindi. God knows everything. God knows your heart when you planted the seed.
Anong nasa puso mo? You pray for that seed, di ba? You pray na, Lord, itatanim ko ang binhi mo, ang salita mo. I know that someday, aanihin ang tao ito na tinaniman ko. Yan ang buhay natin sa panahon ngayon. You have been ordained, the Lord said. You have not chosen me, but I have chosen you. You. What? To bear fruits. And that your fruit should remain. Ito ang kapanahon na natin noon. Sabi natin, during that time, the early part of this church, we don't have anything. We do not know this verse, but we have love in our heart to share to people. Yun lang ang meron tayo noon. Slowly but clearly, the Word of God teaches us when we read the Bible, and we were able to grasp what this means is. Na tayo ay nagtatanim sa kapanahon ng ito. Magtanim tayo ng magtanimin, wala kang pakialam kung tutubo yan o hindi. God knows, only God, hindi ikaw. Ang Diyos ang nakakaalam na darating na anihan kung alin ang maaani sa mga itinanim mo. But you have done your best. Sumunod ka, nagtanim ka. Ito ang hinihintay ng Panginoon para sa ating lahat. How do we share the Word of God? Because you know the Word of God, you can share it yourself. You are the living testimony of the Word of God. Ikaw ang buhay na patutuon ng salita ng Diyos. Because nakikita sa iyo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. You are the living testimony. Ikaw ang ginagamit ng Panginoon sa panahon na ito. Hindi upang nasa iyo lang ang salita ng Diyos, kundi ilabas mo, ituro mo, ipakita mo sa Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya, salamat sa Panginoon sa kapanahon na ito. Na binigyan tayo ng pagkakataon, nadaanan natin yung pagsisimula ng church na ito. Bakit ngayon nandito pa tayo? Nandito ka pa, hindi ka pa kinukuha ng Panginoon kasi may pinagagawa pa ang Panginoon sa'yo. When you were born, kadugtong na yan ang kamatayan mo. Magkadugtong na yan, magkasama na yan. Kaya, habang nandito pa tayo, gawin na natin. Pero when the time has come na hindi ka na makatayo or hindi ka na makalakad, wala kang regret because you have done the duty that God has entrusted you. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng gawain na hindi mo makakaya. Ang binibigay lang sa'yo, yung may kakayanan ka na magamit mo ito. Sabi natin, God is good all the time in our lives. Palagi ganun ang Panginoon. Palagi nagbibigay ng pagkakataon sa atin habang nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Because time is running out in our life. Sinasabi ko palagi dito sa congregation, time is running out in our life. Hindi natin alam kung kailan tayo tukunin ng Panginoon. So we must be ready. Kailangan paghanda tayo. Hinahanda natin yung ating sarili sa darating na kapanahon na ng buhay natin. What will be the next stage of our life? Nangako ang Panginoon, nangako siya na hindi kayo iwanan ni pababayaan man. When you receive the Lord as Lord and Savior of your life, tinuruan ka niya, may pagpagturo nasa sayo, in the presence of the Holy Spirit, nariyan siya sayo. Pag humingi tayo ng tulong, tutulungan tayo ng Panginoon. And the Lord said, call unto me, and I will answer thee, and will show you mighty things which you do not know. Ganyan kahiwaga ang salita ng Diyos para sa atin. Come to me, all you who labor and heavy laden. Ikaw na nabibigatan, ikaw na may problema, ikaw na hindi mo alam kung saan kukunin ang kakainin mo, ang mga pambabayad sa tuition o iba pang pangangailangan mo. Sabi ng God, come to me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest. Kailan siya sasagot? Kailan sasagot ang Panginoon sa'yo? Pag lumapit ka. When you come to Him.
ang lumapit ka sa Panginoon. Nakahanda ang isasagot ng Panginoon sa'yo. Eh Lord, bakit noon pa? Bakit? Di ba pray ako ng pray? Hindi mo naman ako sinasagot, sabi ng God. Lay your cards on the table. Gusto mo mag-usap tayo? Makakarap ka sa Panginoon pag sinabi niya, gusto mo mag-usap tayong dalawa? Sasabihin ko sa iyo kung bakit hindi dumarating ang blessing mo. Can you praise God? Kaya mo humarap sa Panginoon? Kung ano ba ang nagre-reklamo ba? Kaya naman ako ng pray, hindi naman dumadating yung hinihiling ko. Isaiah 1:8 says, come, let us listen together. Bakit hindi dumadating ang blessing sa iyo? I will tell you, can you praise God? Masasabi ba natin sa Panginoon ko? Makakaharap ka ba sa Kanya? We have to search ourselves. Hanapin natin ang ating sarili. Tingnan natin kung ang ating sarili, nakakasunod ba tayo sa alituntunin ng Panginoon na binibigay sa atin? Nakakasunod ba tayo? Sumusunod ba tayo? O yung sabi nga, one time sabi ng preacher, huwag niyong ipagpalit ang araw ng linggo. Eh, linggo, may birthday party, merong ganito, maraming kapasyon. Bakit? Bakit ayaw mo, bakit sabi, huwag mong ipagpalit ang araw ng linggo? Because this is a time ng pagpunta mo sa araw ng Panginoon. Sa pagpupuri mo, sa pagpapasalamat mo sa Kanya, sa lahat ng mga tinatanggap mo. Kung hindi mo pa man tinatanggap, ang Lord nakahandang humarap at magpala sa iyo. When you come to wholeheartedly, pag binuksan mo yung puso mo sa Kanyang harapan, magpapalain ng Diyos yung buhay mo. Because He is a good God. Walang kasing buti ang Panginoon sa ating buhay. I'm standing before you, kaya napapatunayan ko yun sa buhay ko. I would not tell you kung hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, pag tumawag ka sa Kanya, sasagutin ka. Trouble comes in our life. Dumadating ang mga problema, problems are just temporary. Para ikaw ay ituwid ng Panginoon. Dumadating ang problema para ituwid ka ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, maging dapat ka sa pamilya niya. Ang Diyos hindi nakikipag-ugnayan sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, bago tayo marap sa Kanya, malinis tayo. Nag-pray tayo, nagpalinis tayo sa Kanya upang tumulong siya. God is a spirit. Hindi siya makikipag-usap kayo ng tao sa tao. Ipaparating niya, gusto niyang masabihin sa iyo sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Or when you pray, wholeheartedly, God will talk to you. That is for sure. Sigurado ang pagtugon ng Panginoon sa iyo. Kung hinahanap mo siya ng buong puso, buong katapatan, magpaparamdam siya sa iyo. Ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya dumarating ang kapanahonan na pwedeng siyasatin natin ang ating sarili. Sabi natin, Lord, ito po bang gagawin ko? Dapat yung mga major decision natin, tinatanong natin kay God. Hindi mo, ay maganda yung offer na ito, tatanggap ko. No. Lord, kayo po bang gagawin ito? Turuan mo po ako kung saan po ako nagkakamali. Turuan mo po ako ng dapat mong gawin. Tama po ba itong nililigawan ko na maging asawa ko? O hindi yung, wow, kahit ko to, ito na. O, kinonsulta mo ba sila? Tapos ilang buwan lang, split na. Isama natin ang God sa mga desisyon natin. Isama natin ang Diyos palagi sa mga desisyon natin. Lalo na kung major decision, seek the Lord. Pag hinanap mo ang Panginoon, makahanap mo siya. Andyan lang siya. Ang Diyos sabik na makausap ka. Gusto niya makausap ang bawat isa sa atin. Dahil yung pag-ibig niya, gusto niyang madama mo. When you cry, ayaw ng Diyos na nalulungkot ka, namimigati ka. Gusto niyang pahilin ang luha mo. Gusto niyang madama mo yung akap niya sa iyo, yung tapik niya sa balikat mo.
Gusto ng Diyos na maramdaman mo ito, pero nagmamatigas ka na hindi lumapit sa Kanya. You cannot do anything on your problem. Wala kang kayang gawin sa problema dumarating sa buhay mo, kundi ang kalutasan lamang yan ay ang Panginoon. Kung ito ay ibibigay mo. Maraming pagpapala inihanda ng Panginoon. Yung pinagdaanan natin, ngayon, meron na tayong line up, meron na tayong ginagawa, but God is always there. Lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Lumayo ka man, hindi lalayo ang Panginoon sa iyo. Hinihintay ka niyang magbalik muli. Hinihintay niyang bumalik kang muli, anak. Hindi kita iiwanan. Yung kapit niya, hindi lang kapit epoxy sa iyo. Meron pa bang mas matindi kaysa sa epoxy? Meron ba? Wala sumasando. Wala siguro. Wala siguro mas matindi pa kaysa sa epoxy. Kaya, kahit na lumayo ka, andyan ang Panginoon. Pinababayaan ka lang niya, sige, maglamierda ka. Pero hinaawa ka. If God is with you, who can be against you? Meron ba? No, Meron amen. ba? No, amen. Wala sumasagot. If God is with you, who can be against you? Nobody, of course, wala. Wala. Wala makahigit sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala makahigit sa problema mo na makakapaglutas kundi ang Diyos lang. Amen. So, come always to God. Hanapin natin siya habang may panahon pa. Habang nandito pa tayo, sabi natin, time is running out in our lives. Pero, matatapos tayo, matatapos ang matatapos ka, yung labahin mo, yung trabaho mo, yung pupuntahan mo, hindi natatapos. Ikaw matatapos ka. Di ba? Yes. Matatapos ka. Amen. Kapagod, sa hirap. Pero iiwanan mo pa rin yan. Maiiwanan mo yung mga labada mo, yung mga palanchay mo, yung mga ginagawa mo, yung trabaho mo. Maiiwanan mo lang yan. Ikaw tapos na. Patay ka na. O ano nangyari doon sa mga iniwanan mo? Buhay pa sila. Di ba? Andiyan pa rin doon. Kaya, unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Unahin muna natin siya. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna siya. Hanapin mo muna yung kalooban niya. Hanapin mo muna kung anong gusto niyang ibigay sa'yo. Hanapin mo muna ang nais niyang mangyari sa buhay mo. Dahil gusto niyang gumawa sa'yo, pero hindi mo siya hinahanap. Hindi mo siya inuuna. Meron kang priority sa buhay mo na gusto mo, ito unahin mo. Pero pag inuna mo ang Diyos, all these things will turn out right in your life. Laging ganyan ang gusto ng Panginoon. Unahin mo lang siya. Purihin mo lang siya pag-agising mo sa umaga. Pagpasalamat ka na, may bagong buhay ka pa. Na nandyan ang lahat ng mga pagpapala mo. Huwag kang maghanap ng pinakamasasarap. Ang hanapin mo lagi yung gusto ng Panginoon para sa iyo. Sabi ko nga kanina, kung nililigawan mo isang babae o isang lalaki na may gusto sa iyo, tanungin mo si God, Lord, siya ba talaga po ang binibigay mo sa akin? Sasagot ang Panginoon. Kasi hinahanap mo siya. Those people that are seeking me will find me. Say it, right? Pag hinahanap mo ako, makikita mo ako. Makikita mo ang grasya ng Panginoon na gusto niyang makarating at ibigay sa iyo. God is good all the time in our lives. Hallelujah. Kaya, sabi natin sa buhay ng tao, minsan marami tayong pagkakamali, pero gusto tayong i-correct ng Panginoon. Pumupunta kasi kami ngayon sa Presinto 2 ng Masambong at share kami ng Word of God. Kasi sinabi ng God, go ye, lumabas ka. Tingnan niyo si Abraham, yung tinawag ng Panginoon. Nandun lang siya sa loob ng tent. Sabi ng God, Abraham, lumabas ka. Tingnan mo yung mga tala sa langit. Nung lumabas si Abraham, mabibilang ko ba yung mga ibibigay ko sa yung inapo mo? Hindi niya kayang bilangin.
Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Nakita natin yung mga tao noon doon sa old TRCF, yung mga tao pamilya-pamilyang dumarating. Come to think of it, na naisip ko, it's about time na pamilya ang makarating. Where those people come from? Saan ang galing ang mga tao na ito? Gawin natin muli sa mga pagkakataong katulad nito na pamilya tayo na narito. You have your leader, sabi natin, meron tayo ngayong mga area manager sa different location, the different area, meron kayong area manager na mag-report dito sa atin during the meeting. Meron kayong area manager, that is your cell group. Ang cell, kapag malusog ang isang tao, lumulusog yung cell. Pag malusog ang cell, nag-divide ito. Nagpo-produce, ibig sabihin nadadagdagan. Kasi yung cell, nag-divide yan pag malusog siya. Pag hindi siya malusog, pag payat siya, mahina siya. Hindi siya makakapag-multiply. So, ang mga area manager, they are responsible to have their cell group. Sila ang leader ng cell group. Hindi lang sila basta leader ng area manager. Kailangan gumaganap sila ng tungkulin na makapaghatid rin ng magandang balita. Yun naman ang gusto ng Panginoon. And the things that you have heard from me, ibahagi mo, yung nadinig mo sa akin, yung nabasa mo ng magandang balita, ibahagi mo rin sa iba. Upang sila man, kasi the Lord wants that none should perish. Ayaw ng Panginoon na may maiwan pa dito sa mundo. Kaya tinuruan niya tayo ng magandang balita para maibahagi ito, para ang mga hindi pa nakakaalam ng kagandahang loob ng Diyos na kaligtasan ay makarinig din mula sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mula sa iyo. Mula sa iyo. Mula sa iyo. Mula kanino? Yun ang gusto ng Diyos sa maibahagi natin. Habang nandito pa tayo, gawin lang natin. Sumunod lang tayo. Parang nagkaroon ka ng konting sakripisyo. Sabi natin, tayo ang harvest ng mga nakaraang ministeryo, nung nakaraang pakikinig natin ng magandang balita. Tayo ang nakagain, tayo ang ani ng mga kapanahon na ngayon. Dahil may nagtanim. Kung walang nagtanim, wala kang aanihin. Diba? Aani ka ba sa tinanim ng iba? Of course na. So, tayo ang magtatanim. Para yung mga susunod na generation, meron naman silang aanihin. Ganyan lang po ang nangyayari na yan. Sa ngayon, meron na kasi mga mahigit ng 400 souls ang nakarinig mo sa presinto ng magandang balita. Kahit nasabihin nila, hindi naman mapupunta yan sa inyo. No, mo ngayon kung hindi mapupunta. Ang importante, nakarinig sila ng magandang balita. Hindi mo alam kung kailan may mamamatay doon, di ba? Dahil nakakulong sila. Dahil sabi natin, para maingganyo sila, kaya kayo nandyan, tinutuwid kayo ng Panginoon. Upang pagdubating muli ang pagsubok sa buhay ninyo, hindi na ninyo uulitin ito. So, ganyan po ang mga pangyayari. Sa ating buhay ngayon, ang Diyos ang nagpapala. Lahat, 2 years ago, nagkaroon na ng problema ang church. Palagi na tayo nagpaparepair ng bubong, unti-unti, pinapapalitan itong kapirasong ito, 2 yero. Pero ganun pa rin, tumutulo pa rin. Pag ginawa mo rito ng bago, ito namang susunod ang masisira. Pag ginawa mo naman ito, ito namang susunod ang masisira. When we pray, God answers our prayer. At merong nagpadala sa atin, sa kongregasyon na ito, ng ilang several dollars upang magkaroon tayo ng bubong na tuwid. From end to end, walang putol ito. That was made to order. Bubong pa lang 250,000. Yero pa lang yun. May ginamit ang Panginoon para mapinturahan ang lahat, itaas at ibaba. May ginamit ang Panginoon para yung
CR, gumanda, pati yung kitchen, gumanda. It all comes from the blessing of God. Kaya, pag tumawag tayo at nanampalataya tayo, God will answer our prayer. Because of our love. So sa kaya, nakikita natin na napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. We are all a part of this law. Lahat tayo naging bahagi kung paano lumago ang church. Lahat tayo sa kapanahon lang ito ng buhay natin. Let the love of each and everyone reigns. Hayaan natin mamayani ang pag-ibig sa ating lahat. God first loved us. Although while we are yet sinners, Christ died on the cross for us. Makasalanan tayo, lahat ng makasalanan ay tinubos na ng Panginoon. Pero hindi lahat ng tao alam ang bagay na ito. Unless we share the word of God, na mayroong kaligtasan na naibigay sa kanila. Katulad ng ibigay sa atin ng Panginoon. Ito na lang ang bahagi natin sa kapanahon ng ito, ang magamit tayo as a channel of blessing. Are you a channel of blessing? Amen. Let us stand. Thank you, Father, for this wonderful message that you have given us. And the blessing flow even on those that are in Facebook Live, Father God. Kung anong pagpapala, meron kami, ganong pagpapala rin ang makarating sa kanilang lahat. By the power and the glory of the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, let the blessing flow within this congregation now. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Pwede na po tayo maupo. Kung meron po tayong kasamang bago na ngayon lang naka-attend sa ganitong pagtitipon, kung meron po, please come forward kung meron po na bagong kaluluwa na ngayon lang nakarating sa lugar na ito.
Facebook Live. Yung po mga gustong tumagal sa mga nasa Facebook Live, kung gustong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, maraming salamat po na tinawag mo ako, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapatid. Patawarin mo po. Ngunit ngayon, narinig ko ang iyong paanyaya na lumalapit ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayong sa kaligtasan. Ikaw na po ang mamahala sa buhay kong ito. Salamat sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Praise God. Praise God. Praise. Yun. Are we blessed? Amen. Amen. Diba? Punong-puno ng pagmamahal. Meron po ba tayo doon? Amen. Maapaw po ba? Amen. Umaapaw po, sobra-sobra. Grabe. Grabe yung pagkilos ng Panginoon, no? Ganon siya kabuti sa church na ito at sa bawat isa sa atin. Sabi niya kanina, meron daw pong nakikita si Pastora na dating kasama at nandito ngayon. Napalaw ko po sila, oh. Nandyan sila sa tabi mo, nandyan sila. Gaano man kalayo, sabi ko nga po kanina, from east to west, north to south, hindi dahilan yung malayo. Dahil mahal nila itong church nito, bumabalik sila dito dahil ito ay nabuo sa pamagitan ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Amen. So dahil mahal natin ang ating Panginoon Diyos, is giving time. Nakakikita ba? Amen. Katabi? Amen. Hawakan po natin yung ating mga kaloob habang naghahanda ang ating mga parents of joy. Hawakan po natin yung ating tithes and offering. Dahil mahal natin ang ating Panginoon, gusto natin ibigay sa Kanya yung ikasampu or yung ating mga offering. Okay? Hawakan po natin ito at tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Sa privilege po ito, Panginoon, na kami ay makasunod sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil mahal niyo kami at nais rin po namin ibalik ito sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, alam po namin, O God, kung gaano po kahirap kitain ito, pero Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na nagbigay po nito. Kaya marapat lamang po na ibalik sa inyo, Panginoon, ang mga tithes and offering po ito. Sabi niyo nga po sa mga pangako niyo po, Panginoon, sa inyong mga salita, ito po inyo ibabalik na siksik, liglig at umaapaw po po, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, ang mga salapi po ito, O God, na magamit po sa inyong gawain upang ma-spread out pa po ang inyong mga salita, Panginoon, upang marami pa pong makakilala sa inyong Panginoon at tanggapin kayo bilang Panginoon ang sariling tagapagligtas. At sa church po ito, Panginoon, Lord, matugunan ang lahat ng pangangailangan. Lord, alam ko po ang mga kaloob pong ito, Panginoon, ay binless niyo na po ito, Panginoon, sapagkat ito yung pangako niyo po, O God. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay dakila at binibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Tawagin ko na po ang ating mga nanay, tita, tatay, tito. Akyat na po tayo dito sa taas para po sa papuring awit na ibibigay niyo po sa ating Panginoon. Umawit ng may kagalakan.
Tunay nga po na walang kupas po ito, the parents of joy. Sabay-sabay sa palakpakan, halina tumawid ng haleluya. Sa buhay ay siya ang ligaya, tandaan ang katotohanan, tumawid sa kagalakan. Halina tumawid sa kagalakan, muli siyang pasalamatan, tahimik ang awit ng kapitan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina tumawid ng haleluya. Sa buhay ay siya ang ligaya, ang tanging-daan, ang katotohanan, tumawid sa kagalakan. Glory to God. Praise the Lord. It's for the Lord. Maraming salamat po sa mga parents of joy. So, very joyful sila. So, kaya nyo yun. Sina-challenge ang bawat isa. Salamat sa inyong mga talento at sa buhay ng bawat isa. So, pwede na po tayong tumayo para sa ating recessional music key. Praise God. Muli po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. We are victorious in Christ. Amen? Amen. Dahil Jesus died on the cross, so we are victorious in Christ. Amen. Praise the Lord. Glory.
salamat sa mga buhay na pagpapala na pinaagos mo sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Maraming salamat na nakarating kami sa 47th anniversary and counting, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa kung anong pagpapala meron kami, Panginoon, na pinaagos mo sa aming kalagitnaan. Yung pagpapala rin ang maranasan ng mga nasa Facebook Live, Father. Maraming salamat po sa panibagong pagpapala at kalakasan na nagmumula sa iyo. Healing, even ailing pocket, Father God. Healing relationship, Father. Maraming salamat po sa lahat ng pagbibigay mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Tunay, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng buong puso at pagmamahal ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. God bless you. Praise God. Parang ayaw pa nating mag-stop, mag-praise and worship, no? Amen. Tunay nga, nandiyo